Brother Mark, ano ba ang ating question for today? Yes, atin pong pagnilayan. Kung walang makakaalam sa sakripisyo o kabutihang gagawin mo pa rin ba ito? At bakit? Gabay araw-araw na pagninilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. And we are live. Thank you, Lord, for we are live. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Kasama niyo po, Coach Chase Lubiran, together with my partner. Martley Tupas Isidro, aka Brotherly Yours. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ako maraming salamat, Brother Mark, for joining me at sa inyo mga kapanalig. Today is June 17, 2026. Ayan, at tayo ay nangangalahati na, Brother Mark, sa buwan ng June. Kaya pagbati sa at ng ating mga birthday celebrants or mga nag-celebrate ng anniversary ngayong month of June. Kaya mga kapanalig, join us sa mga nasa online, tag your friends, share this Facebook Live at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon, no? Sa Gospel, Brother Mark, na bibigyan ko sila ng hint, no? Ito ay normal na reading, no, kapag Ash Wednesday. Yes. Pinapaalahan tayo na 'di ba, mag-pray, yung fasting, almsgiving, and tamang-tama. Brother Mark, ano ba ang ating question for today? Yes, atin pong pagnilayan. Kung walang makakaalam sa sakripisyo o kabutihang gagawin mo pa rin ba ito? At bakit? Yan, simulan na natin, brother. Ano ba ang iyong sharing pagdating dito? At kayo, mga kapanalig, we invite you as well to share ang inyong reflection. Yes. Alam niyo po mga kapanalig, medyo challenging ang tanong na ito para sa akin. Kasi kamakailan lang, actually kagabi pala, dun sa binigay kong talk, nagbigay ako ng talk tungkol sa faith and action. At isa sa mga sinabi ko doon ay hindi sapat na sabihin lang nating may pananampalataya tayo. Ang faith ay nakikita rin sa paraan ng ating pamumuhay. Sa madaling salita, may mga pagkakataon talaga mapapansin ng ibang tao ang ating mga ginagawa. Pero kung sasagutin ko po ng diretso ang tanong, ang sagot ko po ay opo, gagawin ko pa rin po kahit walang makakaalam. At bakit po? Dahil naniniwala po ako na habang tumatagal tayo sa ating faith journey, natututunan natin na may mga bagay na ginagawa natin na hindi para sa palakpak ng tao, kundi dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. At i-share ko lang, Coach JC, mga kapanalig, isa pong halimbawa nito ay ang pagiging extraordinary minister of Holy Communion. Kasi kamakailan nga lang po ay nakomission po ako sa ministry na ito. Napakalaking pribilehiyo po nito dahil nahahawakan namin at naipamamahagi ang banal na Eucharistia. Ang madalas pong nakikita lang ng mga tao ay kapag nagbibigay kami ng komunyon sa misa. Pero may mga bahagi ng paglilingkod na hindi nakikita o alam ng karamihan. Kasama po sa aming tungkulin ang pagdadala ng banal na komunyon sa mga may sakit, matatanda, persons deprived of liberty, at mga homebound na hindi na makapunta sa simbahan. Kapag bumibisita kami, hindi lang naman komunyon ang dala namin, nagdarasal po kami kasama nila, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikipagkwentuhan, at nagpapaalala na hindi sila nakakalimutan ng simbahan. At alam ninyo po, karamihan sa mga ginagawa namin iyon ay walang audience, walang camera, walang palakpakan, walang social media post. Minsan wala kang nakakaalam, kundi ang pamilya ng dinadalaw namin. So ginagawa pa rin po namin dahil hindi naman para sa amin yun, para iyon kay Jesus at sa taong nangangailangan. At sa tingin ko, ito mismo ang mensahe ng gospel natin ngayon. Sabi ni Jesus, kapag nagbibigay ka, huwag para mapuri. Kapag nagdarasal ka, huwag para magmukhang banal. Kapag nag-aayuno ka, huwag parang mapansin ng iba ang sakripisyo mo. At mga kapanalig, parang tinatanong tayo ni Jesus, para kanino mo ba talaga ginagawa ang lahat ng ito? Lalo siguro sa mga mag-asawa at mga kagaya nating magulang na nakikinig ngayon. Hindi ba marami sa mga pinakamalaking sakripisyo natin ay hindi naman talaga nakikita, di ba? Yung paggising ng maaga para maghanda para sa pamilya,
yung overtime o side hustle para may maipang tustos, yung pagpupuyat kapag may sakit ang anak, yung pagpapatawad kahit nasaktan ka, yung araw-araw na pag-aalaga, pag-intindi at pagmamahal. Yan, kadalasan walang pumapalakpak para sa mga bagay na iyon, di ba? Minsan nga, parang walang nakakapansin. Pero alam niyo po, nakikita iyon ng Diyos. At baka iyon ang paalala sa atin ni Jesus ngayon. Hindi lahat ng mabuti ay kailangang makita ng mundo para magkaroon ng halaga. Kaya huwag nating hayaan ang sentro ng ating mabubuting gawain ang sarili natin. Ang sentro dapat ay ang Diyos. Dahil kapag ang motivation natin ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri, kahit walang nakakaalam, magpapatuloy pa rin tayo. At muli po, sabi nga ni Jesus, ang Ama na nakakakita kahit sa lihim, siya ang nakakaalam ng laman ng puso natin. At iyon ang pinakamahalagang audience na maaari nating paglingkuran. Ayan po. Amen. Ako, Brother Mark, maraming salamat sa iyong pagbabahagi at talagang thank you for the service that you do. At nila ikaw, sa Amen. lahat ng mga lingkod ng simbahan, no? Yeah. Na talagang patuloy na nag-share na kanilang time, talent, and treasure. Tama na ang ating audience ay hindi yung tao. Hindi tayo nagpapakitang tao lang. Tayo ay audience of one. At ang audience Amen. of one natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. No? Ako, upcoming na, brother, no? This coming Sunday, ang Father's Day. Kaya pagbati sa mga fathers natin, mga tatay, no? Airpat Store, ayan, Papa, kung ano man ang tawag sa kanila. As a father, pag nakikita ko yung anak ko, no, kahit nga lang pinagmamasdan ko siya habang natutulog siya, tuwan-tuwa na ako, nagagalak ako. How much more kapag nakikita ko siya na, di ba, using her talents and just parang sharing her gifts, no, being a blessing to people. Ganun din, no, ang ating Panginoon sa atin, no. Talagang diriwang siya, no, nagbubunyi and celebrating each one of us. No? At yan ang magandang panghawakan natin. Kaya yan, mga kapanalig, muli, ang ating question, kung walang makakaalam sa sakripisyo o kabutihang gagawin mo pa rin ba ito at bakit? No? At ako, ang pagbati ko muna kaagad, yung mga kasama natin dyan sa studio, no? Si Kenneth, si Miguel, no? Mga brothers, thank you so much for what you do, no? Sa ating mga kasama dyan sa Radio Veritas. And speaking of, sabi nga ni Brother Mark Lee, siya ay nag-share o nagbigay ng talk, no, kagabi. Congratulations, brother, kasi ikaw ay graduate na, no, sa Power Preaching course ni Brother Arun Gogna na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Brother Arun, happy birthday. At kasama ni Brother Mark Lee, ang kasama ko rin, no, sa FISU belt na si, ayan, Coach Clark Vinoya. Congratulations. At si Buddy Villa, ayan, magkakasama sila nung bumisita ako last Thursday. So, knowing that alam kung hindi ako makakabisita kagabi, no, bumisita na ako in advance, no? At sabi ko kahit na hindi nila alam, pupunta pa rin ako. Pero para ma-sure ko na nandun sila, nagsabi na rin ako, brother, nandiyan ba kayo? Kasi baka mamaya, masurpresa ako no? But apart from it, speaking of celebrations, no, may you continue and to share the light of Jesus through the Word of God, no? And we celebrated itong ating second year anniversary sa PSU Belt. Kaya, ayan, better together. We are sent 2 by 2. At salamat, no, kay Father Jeff Aitona ng Order of Preachers at kay Brother Ovid Cabrilas na naging guest preacher natin, no. Last June 12 lang po, no, holiday, no, Independence Day at Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. At ito po ay ginap sa Kapatiran Kaunlaran Foundation Inc., KKFI, sa P. Paredes po yan, sa Sampaloc, Manila. Anong next event namin, Brother Mark at mga kapanalig, ay sa June 26. Kaya sana po na magkita-kita po tayo ulit at ayan, just showing to you some mga scenes at mga snapshots and just seeing all of these people hungry for the Lord, to receive it. Wow. At maraming salamat, no, sa lahat ng mga bumubuo, sa aking mga, ayan, team leaders, no, and that also includes, no, the attendees and supporters natin, mga eye-givers natin. Maraming salamat sa inyo. Magpapatuloy po ang ating Peace Tubel dahil we're sharing our time, our talent, and treasure. Kaya tuloy-tuloy tayo. Welcome to Season 2. We are better together. And speaking of Season 2, ayan na, we continue our series on generations, how you were shaped, and what you can do about it. Talk 4 na po tayo this coming June 19, Friday,
6 to 7 p.m. sa Facebook page po natin na The Feast You Built. At makakasama ko po dyan si Coach Clark Binoya. O di ba? Ipapractice na kagad ang mga Yes. natutunan niya. Ang ating one big message ay carry each other. Kaya, ayan, Friday po yan ha, hindi Wednesday, Brother Mark, alam ko na. Kasi sanay tayo ng Wednesday, midweek. But it's a Friday. Alright, I think that's about it. Maraming salamat po mga kapanalig sa mga comments ninyo, sa mga text message, babasahin natin siya mamaya lang ng konti. But ayan, tama po, nasimulan talaga ang bawat araw ng may magandang balita. And yes, every gising is a blessing. Ang gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga, Philippine time. Kapag ka po Sundays, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. Napapanood tayo sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, sa Facebook live stream ng DZRV 846 at sa Light of Jesus Family. Nasa YouTube rin po tayo, Veritas PH, at napapainggan sa Signal Cable Channel 313 and e-radio portal. Pwede po kayo mag-text sa amin at 0918-837-4827 or 0918-Veritas. At ayan, mamaya, may mga update pa ako, Brother Mark, mag-share pa tayo, pero at this moment, itaas natin sa Panginoon ang ating mga prayer petitions, no? Ang inyong mga hinihiling, isa po ay inialay sa inyo araw-araw dito sa Radio Veritas. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Brother Mark, feel free. Ikaw na ang mag-lead ng ating panalangin. Go ahead, brother. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan, at nag-uumapaw na kasaganahan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampyon ng Diyos. At dahil ako'y pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon po tayo ay dadako sa ating kwentong gabay na ibabahagi sa atin ni Brother Rack Leo. Brother Rack, take it away. Ang pamagat ng kwentong gabay na ito ay GIFT, no? Or gift na isinulat ni Maria Paz Jimenez Balayan, at ito ay inspired ng Mateo. Kaya nga, nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari na mga sinagoga. Ang gift or giving in faith and trust, ang aming taunang programa kung saan nagtatabi kami ng pera para sa ministry. Kapag nagbibigay kami, naniniwala kaming lahat ng mayroon kami ay mula sa Diyos. Nagtitiwala kaming hindi niya kami pababayaan habang kami ay nagbibigay. Malaki man or maliit ang halagang ibinibigay, hindi namin inililista or kinikilala sa publiko ang mga nag-abot ng tulong. Bilang komunidad, ang kaligayahang makapagbigay ang nagpapasigla sa aming pananampalataya. Sa pagiging bukas palad, ipinapakita natin ang ating pananalig sa Diyos. Sumusunod sa kanyang tawag na maging Jesus sa ibang tao. Nagtitiwala tayo sa kanyang banal na pagtustos at grasya habang pinagpala niya tayo. Nagiging daluyan tayo ng kanyang grasya para sa ating kapwa. Taon-taon, patuloy kaming nalalagpasan ang naipon naming sa mga nakaraang taon. Mas maraming miyembro na rin ang nakikilahok. Pagnilayan. Ang tanong ng mundo, anong pagmamay-ari ng tao? Ang tanong ni Kristo, paano niya ito ginagamit? Manalangin tayo. Salamat, Jesus, sa laging pagtustos sa akin. Pinagbuklod mo ang kakaunting mayroon ako at pinalaki ito para sa kapatid kong nangangailangan. Napakaganda ng kwento na sinulat ni Maria Paz Jimenez. And I like the gift, no? Excuse me. I like the gift, giving in faith and trust. Alam mo, Brother JC, habang bilang entrepreneur, no, itong reflection na ito medyo kontra sa natural na instinct. Why? Kasi kapag may financial pressure, ang tendency natin ay humawak ng masahigpit, di ba?
So, anong manggagawin natin? Magtitipid tayo, magtatago, mag-iipon, no? At minsan, natatakot pa tayong magbigay. Pero napansin ko sa buhay ko na may mga mapanahon na kahit hindi kalakihan ng kita, may peace, no? May peace of mind. At meron ding panahon na mas malaki ang pumapasok, pero ang bigat sa pakiramdam. So, doon ko na-realize, ang tunay na sukatan ng yaman ay hindi lang kung magkano ang hawak mo. So, the question here is, handa ka pa rin bang maging daluyan ng biyaya? Are you ready to become the stream of these blessings? No? So, gustong-gusto ko yung pangalan ng programa nila. As I mentioned a while ago, yung gift, no? Giving in faith and trust. It's really, really creative. So, kasi yun naman talaga ang value of, or the purpose of pagbibigay. Hindi ka nagbibigay dahil sobra na ang meron ka. Okay, do you follow me, no? Parang sobra na yung binibigay mo, no? Nagbibigay kasi sobra, hindi, no? Nagbibigay ka kasi nagtitiwala ka ang Diyos, ang tunay mong source. At sa totoo lang, marami sa mga breakthrough sa buhay ko ay hindi nagsimula sa paghawak ng maghigpit. Nagsimula sila sa pagtitiwala. Kaya siguro, yung tanong ay hindi, ang tanong sa atin ngayon ay hindi magkano kaya yung kaya mong ibigay. Ang mas importante at mahalagang tanong, gaano ka pinagkakatiwalaan ng Diyos? Dahil kapag alam mong siya ang source, hindi ka natatakot maging bukas palad. Back to you, Brother JC. Thank you so much. Thank you, Brother Leo. Napakaganda ng pagninilay at salamat din kay Sis Paz Balayan para sa ating kwentong gabay. Mamaya, mag-share pa tayo, Brother Marky, ng ating mga reflections para dito. Pero ayan, we want to ask you to continue to tag your friends, share this Facebook Live. At muli, Brother Mark, ang ating question for today, feel free to share it with them once again. Kung walang makakaalam sa sakripisyo o kabutihang gagawin mo pa rin ba ito at bakit? Ayan, magkakaroon po tayo ng quick break. Magbabalik po ang programang Gabay. Kasama niyo po Coach Jay Silvian with Brother Mark Lee Pedro. At ang ating pong question, kung walang makakaalam sa sakripisyo, kabutihang gagawin mo pa rin ba ito at bakit? Brother Mark, tingnan natin ngayon ang mga text message, mga comments na mga kapanalig natin. Ako, I'm already seeing here, si Nanay Dulce nagpadala ng message niya, Blessed Wednesday sa inyo. Grateful for the gift of life and in all God's blessing. Ayan, salamat Panginoon, may family and loved ones. Ayan, please include in your prayers. Ayan, ang aking pamilya, grandchildren, healing, good health, protection, and financial blessings. Praying for you and world peace. Salamat po, Nanay Dulce. Si Gina naman ng Bukawi, nag-text friend, sabi niya, good morning. Pampagising po natin sa umaga ay isang malaking pagkapala po sa kanya. Continue sa pagkapit kay Lord. Pakisama po sa ang mga anak ko sa prayers ninyo. Si Rain para sa kanyang board exam this October. Maraming salamat po. Ayan, salamat Kapanalig Gina. At ito naman from Merly Roncales, Kapanalig. Ayan, sabi niya, please pray for me, my children, and Mother LV Velasquez. Gagawin ko pa rin maging mabuti kahit walang nakakakita. Dahil may ibang klaseng kaligayahan ang nadarama sa ating puso kung tayong gagawa ng mabuti. Ako, salamat sa iyo, Merly. At ito kapanalig si please include in the Holy Mass souls Melchor Venturina and Manuel Justo Quintos in Jesus' name. Amen. Brother Mark, baka meron dyan mga comments sa Light of Jesus family. Yes, Tingnan ko sa DZRV our 846. top Go ahead. ones from Light of Jesus family, Randy Vidal sending us prayers. And of course, Monching Maribao, yan greeting us. Coach Jason, Brother Mart at ang ating mga kapanalig. Kati Kalamlam, nag-share siya dito. She's watching from Fairview. Sabi niya, thank you for a new gift of life, serving discreetly. Yan. And Candelaria Esteves and Lisiram Almasan, yan, saying good morning and God bless po sa ating lahat. Ayan, ako, maraming salamat po. No? Dito, I'm already seeing naman si Brother Rick. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kapanalig Coach JC and Brother Mark. Ayan, salamat Brother Rick. Sabi niya, God is good all the time. Every gising is a blessing. Watching from Balik-Balik, Sampaloc, Manila. Brother Rick, di ko alam kung nakabisita ka na sa amin. Ang lapit lang namin, Pipa Redes lang kami. Nung nandiyan kami sa Loreto, parang hindi pa kita nakita.
Abangan kita, ha? June 26. Yan ang aming next live event, Brother Rick. At ayan, sabi niya, Amen. Dodong, salamat sa mga nagpapadala mga likes, sa mga heart reacts, at sa mga stars. Nako, thank you po. Si Aida naman, sabi niya, good morning po, watching from Calauan, Laguna. Every gising is a blessing. Sige po, just keep your comments coming. Si Vicky naman ay from Navota City. Nagpadala rin siya ng emoji na good morning. Nako, maraming salamat po mga kapalig. At ako, agree ko doon, Mark, Brother Mark, na importante talaga na patuloy nating gawin ang mabuti. Kahit Yes. walang nakakita kasi nga, we are an audience of one. No? Actually, Brother Mark, trivia, yan ang first year anniversary theme last year no, ng FISUBEL, audience of one. Kasi nga, we're reminded that we should not be doing everything lang just because, nagpapakita ng tao. Pero lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, hindi lang kapag merong event na feast, online man or the on-site, talagang we want to delight, we want to give glory sa ating Panginoon. At tama yung nabasa natin kanina na importante talaga kasi hindi lang naman ikaw ang nagbibigay ng kaligayahan sa Panginoon. Pero, di ba, Panginoon na siya, wala ka naman may dagdag sa kanya. Pero ikaw rin ay you're living to your true identity. Yan. Kaya pasinin niyo po, kapag hindi natin ginagawa ang tama, no? Kapag parang merong something na iba, no? Yes. Something wrong. Kapag hindi tayo sumusunod sa ating design, sa ating identity, na tayo ay anak ng Diyos. Kaya patuloy tayo na magpakitang gilas sa Panginoon kahit walang nakakita. At ako naman, I wanted just to share itong mga iba't ibang events, brother. Talagang busy tayong lahat itong mga nagdaang linggo. Ayan, kakatapos lang ng ServeCon, kaya binabati natin lahat ng mga servants ng feast natin, Mega Manila, and I believe some people also from provinces, ang Feast Ubelt, we also attended it at bagod pa yan, coming from our Feast Ubelt second year anniversary. Kaya still, salamat dahil nagpakita tayo. We showed up. And again, napaagad ng mensahe na bago tayo naglilingkod, tayo ay mga anak ng Diyos. So dapat talagang nandun yung patuloy nating paglapit at talagang connection sa ating Panginoon. And then, coming from that connection, we're able to serve. At tayo ay nagiging bukas palad. At dahil, bukas palad, congratulations sa ating Bukas Palad Music Ministry. Kasi 40 years ng kanilang anniversary, kaming dalawa ni Milen ay nakadalo ng kanilang concert sa Church of Jesus dyan sa Ateneo. At patuloy tayo nanalangin sa komunidad ng Ateneo de Manila University, lalo na sa basketball team. At ngayon talaga, we continue to also, pray, grieve, but at the same time, tama rin naman ng asking for transparency and accountability. Kaya bukas palad nga. At ikaw, paano ka magiging bukas palad din sa iyong buhay? We want to share and spread the truth with love. And speaking of, pagiging bukas palad, brother, ilang taon na ako umate ng Toy Conference. At ito naman, parang inner child naman, Kumaga, celebrating 2023, umatin ako talagang tamang thought lang, pero pagdating ng 2024, pumorma na ako ng Wolverine. Pagdating ng 2025, nag-Fantastic Four. And then, syempre, this year naman, 2025, combination tayo ng Iron Man at Doctor Doom, And again, you might say na parang isip bata. Hindi po isip bata, pusong bata. Importante po na wag mawawala yan, Hindi childish, dapat childlike. At dito, I get to celebrate. Wala kaming masyadong pinamili ng mga laruan kahit Toy-Con niya, pero more on, binusog namin ang aming mga mata. And it's just being part of the community. Kaya congratulations din po, sa Toy-Con organizers. And next year ulit, kita-kita tayo dyan. I also got to see yung pong mga kasamahan ko sa Feast Ubelt. Sila Brother Alfie, sila EJ, sila Kyle, yung kanilang pamilya ay pumunta rin. So it's really good. It's a celebration of the child in each one of us. Kaya ayan po, sana hindi kayo masyado napagastos, At tipid-tipid kasi kalahating taon pa lang, kaya kailangan talagang we continue being strong itong 2026. Brother Mark, we want now to look into our gospel. I'm sure meron ka rin mga reflection, pwedeng isama mo rin yung reflection natin sa gabay kanina. But allow me now to read, yung ating gospel. Dito, Matthew
chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18. Katuruan tungkol sa paglilimos. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito na maging matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginawa mo ang lihim na siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Katuruan tungkol sa panalangin. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tiyatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sa ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakita na ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Katuruan tungkol sa pag-aayuno. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magbukang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya ang nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Cristo. And this is really an invitation for us to continue to pray, yung fasting at almsgiving. At napakalaga talaga dyan yung connection natin sa Panginoon. Kapag tayo ay disconnected sa Kanya, we cannot give what we do not have. Father Mark, any short reflection? Siguro, sa totoo lang naniniwala ako na karamihan sa atin ay gustong maging mabuting tao. Gusto nating tumulong, gusto nating magmahal, gusto nating maglingkod. Pero aminin po natin, minsan pumapasok din ang ego. Minsan naghahanap tayo ng appreciation, validation, or approval mula sa atin. Sa akin, natuwa lang po iyon bilang tao. Pero muli po, sabi nga po natin, ang pinakamahalagang audience natin ay yung ating paglingkuran ng ating Panginoon. Amen. At maraming salamat po mga kapanalig dahil sa kayo po ay nandito. Showing up as well, tagging your friends and sharing this Facebook Live. Definitely, you are a blessing. At talagang we are good and God is blessing our generation. Brother Mark, yan ang ating ongoing series ngayon sa FEAST, Generations. Kaya Yes. sana po, nakakasunod po kayo sa aming mga series, no? And again, for all the locations ng ating FEAST at schedule, bisitahin niyo po ang feast.ph, feast.ph. At sabi nga sa Talk 4, how each generation expresses love. May iba-iba tayong pamamaraan ng ating pagpapamalas at pagpaparamdam ng pag-ibig. Kaya we need to carry each other. Yan rin po ang pag-uusapan natin sa ating Feast Jubel, sa ating online this coming Friday. At salamat po dahil yan, we continue to carry each other dahil kayo ay biyaya sa radyo. Tutulungan natin ating mga Mercy Ministries from womb to tomb. Visitahin niyo ang feastmercyministries.com for more information. At salamat po sa inyong pagbibigay sa biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving at ng regular giving. At sundan niyo po si Brother Mark sa kanyang page na Mark Lito Pas Isidro. O di ba, you are not alone. Jesus has been carrying you all along. O di ba, brother? Yeah. Sumakto dun sa one big message. At kung kailangan niyo po ng mga speaker, ng facilitator sa inyong mga events, workshop, seminar, retreat, team building, ayan, pwede niyo po kong i-message. Kami nila Brother Mark, ayan, hopefully we can collab as well. Hanapin niyo lang po Coach JC Libiran or email me at coachjclibiran@gmail.com. At this moment, we are now closing with a prayer. Manalangin po tayo, taas natin sa Panginoon ang ating mga prayer petitions in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, marami pong salamat at muli kayo nangusap sa amin at ipinaalala niyo, Panginoon, na kayo ay kasama namin sa aming buhay, sa aming mga panalangin. Itinataas po namin sa inyo at ko, Panginoon, na may maganda kang inihanda sa amin. This is our prayer with all of the prayers of our brothers and sisters. Amen. In the name of the Amen. Father, the Son, the Holy Spirit.
Salamat, Brother Mark Lee, for serving with me. Thank you, Miguel at Kenneth, sa inyo mga kapanalig. Muli, this is Coach Stacey Libia, nagsasabing sa Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumainyo ang katotohanan. A blessed Wednesday.